Balitang tapat, balitang sapat, lahat ilalantad. Balita ngayon. Palang araw, ako si Veronica Daus kasama sina Javin Garaygay, Catherine Matukan at Catherine Caridad, ang inyong tagapaghatid ng impormasyon at pagpapaunlad ng kaalaman patungkol sa kalagayan ng edukasyon sa pagpapahalaga sa Administrasyong Arroyo. Sa ilalim ng administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo, nagpatuloy at pinalakas ang Values Education Program sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga kautusan upang pagtibayin at pagbutihin ang edukasyon sa pagpapahalaga. Isinulong ang DepEd Order No. 25 noong ika-17 ng Hunyo taong 2002 ang BEC o Basic Education Curriculum na nakatuon sa mga pangunahing kasanayan sa pagbasa, pagsulat, arithmetic, agham at pagkamakabayan. Sa ilalim ng republikang ito ay binigyang diin ang integratibo at interaktibong paraan ng pagtuturo at pagkatuto kung saan makikita ang integrasyon ng asignaturang Values Education sa iba pang mga asignatura tulad ng English, Science, Filipino at Matematika. Kung kaya't dapat gamitin ng lubusan ang mga guro sa Values Education upang tulungan ang ibang guro ng iba't ibang asignatura na isama ang pagpapaunlad ng mga halaga sa kanilang itinuturong asignatura. Ayon sa DepEd Order No. 41 Series of 2003, ang pangunahing focus ng edukasyon sa pagpapahalaga ay ang pagbuo ng pagkatao o formation of self-identity ng mga kabataan. Ito ay nakapaloob sa Basic Education Curriculum of 2002 at naglalayong gabayan ang kabataan sa paglinang ng kanilang mga pagpapahalaga, pagtaas ng kanilang kakayahan sa pagninilay at kritikal na pagsusuri, at makamit ang integrasyon ng kanilang pagkatao. Bukod dito, ang Revitalize Homeroom Guidance Program ay isang mahalagang bahagi ng edukasyon sa pagpapahalaga. Ang RHGP ay naglalayong magbigay ng karagdagang suporta sa mga mag-aaral sa kanilang emosyonal, sosyal at moral na pag-unlad na kaakibat sa layunin ng edukasyon sa pagpapahalaga. Noong ika-17 ng Hunyo 2002, ang Basic Education Curriculum o BEC ay nagpo-focus sa pagbabasa, pagsusulat, sa matematika, agham at sa pagiging makabayan. Ang mga mag-aaral ay maaaring maging handa para sa panghabang buhay na pag-aaral. Nilalayon nitong gamutin ang kawalan ng kakayahan ng mga mag-aaral na hindi marunong bumasa na may pangunawa sa ikatlong baitang. At mas malala pa kung ito ay umabot sa ika-6 na baitang. Batay sa Department Order 25 Series 2002, the implementation of the 2002 Basic Education Curriculum, ang approach na kanilang ginamit ay ang integrative at interactive na mga diskarte sa pagtuturo, pagkatuto na itong kanilang binibigyang diin. Ang mga ito ay naglalarawan sa pamamagitan ng pag-aaral ng grupo at pagbabahagi ng mga kaalaman sa karanasan sa pagitan ng mga guro, at mag-aaral at sa mga mag-aaral. Halimbawa na lamang sa ilalim ng lumang kurikulum, ang mga guro sa Ingles ay naghahanda ng mga plano ng aralin para sa Ingles, at ang mga guro naman sa pagpapahalaga ay naghahanda para sa edukasyon sa pagpapahalaga. Sa ilalim ng BEC, ang mga guro sa Ingles at Values Education ay nagtutulungan sa kanilang mga aralin para sa mga kabataan. Ako si Javin Kate Garaygay, nag-uulat. Narito ako upang bigyang kasagutan kung ano nga ba ang pangunahing pagkakaiba ng Values Education noon at ngayon. Kung ating titignan ang kalagayan ng Values Education sa panahon ng matatag na Republika, isinusulong dito ang integration ng Values Education sa iba't ibang asignatura, kagaya ng English, Science at Filipino. Kumpara rito, higit na mas binibigyang halaga ang GMRC o Values Education sa kasalukuyan na DepEd Matatag Curriculum dahil ito ay pinagpapatibay ng mga batayang legal kagaya ng RA 11476, Philippine Development Plan at 1987 Konstitusyon ng Pilipinas na nagsusulong ng mas malinaw at progresibong pagtuturo ng mga pagpapahalaga mula sa elementarya hanggang high school. Dagdag pa rito, kasalukuyan ding binibigyang diin ng bagong curriculum ang spiral progression. Kabilang dito ang vertical at horizontal articulation na ang tunguhin ay masiguro na ang bawat pagpapahalaga ay nalilinang sa bawat baitang patungo sa mas mataas na pagpapahalaga. Gayon din na masuri ang mga paksa sa iba't ibang aralin o asignatura na may kaugnayan sa Values Education at GMRC. Ang Administrasyong Arroyo ay naglatag ng matibay na pundasyon para sa edukasyon sa pagpapahalaga na hindi lamang nakatuon sa akademikong kahusayan kundi pati na rin sa pagbuo ng pagkatao ng mga kabataan na ngayon ay patuloy na pinalalawak at pinapaunlad sa ilalim ng bagong kurikulum. Ang edukasyon sa pagpapahalaga ngayon ay mas pinagtitibay ng bagong kurikulum sa ilalim ng RA 11476 na nagbibigay diin sa spiral progression upang masiguro ang tuloy-tuloy na paglinang ng mga pagpapahalaga mula elementarya hanggang high school. Ang mga pagpapahalaga ay integral sa lahat ng asignatura. Sa ganitong paraan, ang mga mag-aaral ay magiging handa para sa panghabang buhay na pagkatuto.